engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Namulat si Maylin sa hirap ng buhay. Ang kanyang mga magulang, pagsasaka lamang ang ikinabubuhay. Isang kahig isang tuka ika nga, dahil lang sa pagbisita sa isang kaanak, guminhawa ang kanilang buhay. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako ulit si Kabalyero at narito na po ang aking ika-6 na kwento. Lima silang magkakapatid, kaya naman dama rin talaga ang tindi ng kahirapan ng pamilya nila noon. Kaya sabi ni Maylin sa kanyang mga magulang, kung makapagtapos siya kahit high school lang ay luluwas siya ng bayan at maghahanap ng trabaho upang makatulong. Graduating na siya noon. Sa sinabi niya, naalala ng kanilang ama ang kwento ng tiyahin nito o kapatid ng lolo nila Maylin kung kaya pinaalalahanan siya na mag-ingat sa bayan. Dahil kung minsan, hindi lang matatagpuan sa mga lugar na tahimik ang masasamang nilalang tulad ng aswang, kundi meron din ganito sa bayan, nakikihalubilo pa sa mga tao na baka matulad siya sa nangyari sa kapatid ng kanyang lolo. Ayon sa kwento ng ama niyang si Dominador, bukod sa magkamukha, si Maylin ay katulad ang ugali sa lola nito na mabait. Ang lola nila na yon, panganay sa magkakapatid at kapatid ito ng lolo niya sa father side. At yung lolo niya naman po ay bunso sa magkakapatid at malapit ito sa panganay. Maganda ang lola nila na yon kaya hindi maitatanggi na merong nagkakagusto rito ng mga lalaki noong panahon. Ngunit ayon sa kwento ng tatay, aswang daw ang lola nila na yon. Nahawaan lamang mula nang lumuwas ito sa bayan upang magtrabaho. Namasukan bilang kasambahay at ang naging amo raw nito ay mga relihiyoso ngunit iba ang relihiyon. Hindi Muslim, hindi Kristyanismo o kung ano paman dyan at iba rin ang Diyos na sinasamba. Hindi nila matiyak kung ano sa umpisa. May mga pagkakataon tuwing magsisimba ang amo niya, isinasama umano si Lola Remedios. Hanggang nainganyo ito katagalan sa di sinabing dahilan at dito nagsimula ang lahat. Bigla na lamang nagdesisyon na magpalit ng relihiyon. Tingin naman ng mga magulang nito sa umpisa ay dahil sa pera sapagkat malaki umano ang ibinibigay sa kanya. May salapi na siya nang makauwi sa kanila, kumbaga, yumaman daw talaga si Lola Remedios dahil sa amo niyang mabait. Subalit nagulat talaga ang mga kapatid nito, lalo na ang mga magulang. Dahil pinapatanggal daw nito ang lahat ng ribulto ng mga santo sa altar nila, lalo na sa kanyang kwarto, na hindi naman sinang-ayunan ng kanyang mga magulang bunsod ng parte yon ng pagiging Katolisismo. Nais daw ni Lola Remedios yung mga santo lang niya sa kwarto ang alisin. Huwag pakialaman sa sala, lalo na sa kwarto ng kanyang mga magulang. Napag-usapan ng pamilya ang tungkol sa biglaang pagpapalit ng relihiyon. Tutol na tutol ang lahat. Kaso wala namang nagawa ang mga magulang at kapatid bunsod ng kagustuhan din talaga ni Lola Remedios. Sa paglipas ng ilang linggo, hindi ito nakatagal sa kanila gawa ng yung kanyang mga magulang ay halos gabi-gabi na nagdarasal. Nagiging aburido umano itong si Lola Remedios, kaya nang hindi na makatiis ay nagpagawa ng sariling bahay na medyo may kalayuan mula sa kanila
Doon na talaga ito sa may bandang kakahuyan kung saan wala masyadong taong dumadaan. Nang tanungin ng mga magulang kung bakit doon, ang sagot niya ay nais niya lamang ng tahimik na paligid. Kaya doon siya magpapatayo ng sariling tahanan at para makakonsentrate kapag ka mananalangin sa ibang Diyos na sinasamba. Hindi normal na bahay ang pinatayo nito. Ang disenyo, yun bang parang ayaw magpapasok ng kahit na sino sa loob dahil sobrang taas ng silong tapos idinikit pa sa malaking puno. Kung baga, treehouse ito kung maituturing dahil nasa loob talaga yung puno at mayroon lang itong isang malaking bintana. Ang ilalim na may nilagyan niya lang ng upuan at doon din sa tabi ang maliit na kusina. Saad pa ng kanyang mga magulang noon, ano't mahihirapan siyang aakyat baba roon dahil mataas nga ang hagdan. Sagot naman ni Lola Remedios, walang problema sa kanya dahil hindi pa naman siya matanda. Noong nagkwento ang karpentero na gumawa ng kanyang bahay, nagulat sila sa sinabi nito. Sapagkat ayon dito, yung kwarto ay pinagawa ng pintuan sa bubong. Di niya alam para saan kasi wala naman daw sinabi sa kanila. Basta butasan lang daw yung bubong at gawa ng pintuan. Kaya hayon, sumunod na lang siya at naglagay din ng hagdanan sa katawan ng punong nasa loob ng kwarto papunta mismo doon sa bubungan. Ang nakakatakot pa saad ng karpentero, nung gumagawa siya ng dambana sa loob ng kwarto, sinusukat daw ni Lola Remedios ang parang frame na kahoy na nakabalot pa ng telang itim. Ngunit nang di sinasadya, bigla umanong nahawi ng konti ang telang nakatakip noon. Nanlaki ang mata ng karpentero sapagkat aniya, mayroong malaking litrato na isang di matukoy kung tao ba o hayop sa frame na yon, na mayroong sungay at tingin niya ay yun daw ang Diyos na sinasamba ni Lola Remedios. At eto pa, meron din daw itong mga itim na kandila. Kaya yung karpentero habang gumagawa, kinikilabutan siya sa kanyang nasilay. Sa isip-isip niya, nasisiraan na ang dalagang si Remedios. Sayang paa nito, marami pa naman daw ang nagkakagusto rito kasi nga magandang dalaga. Isa sa napapansin ng pamilya, kada pupunta ng palengke kapag mamimili ng mga karne ng baboy at baka, hindi nawawala ang dugo. Magtataka na lang mga magulang nito kasi ang daming dugo na binibili hindi naman nagluluto ng dinuguan. At kung titignan nila ang kusina, malalaman mong hindi talaga nagluluto kasi wala namang laman ang mga kaldero. Hanggang sa isang beses, minamanmanan ito ng mga kapatid kung ano ang ginagawa sa tuwing nananatili sa loob ng kwarto. Lubos silang nabahala nun dahil nang sumilip ang kanyang isang kapatid na babae sa maliit na siwang ng silong. Bumungad sa mga mata nito ang kanilang ate, hubot-hubad na kadipa, lumuluhod at umuusal ng mga salitang hindi maintindihan. Sa harap ng isang larawan na mayroong sungay. Pagkatapos ay pinapahiran ang katawan nito ng pulang likido, kumakain ng karning hilaw, kasabay ang pag-inom ng sariwang dugo ng baboy. At napakalang sapa ng bahay, lalo na sa loob. Nang dahil sa nasilay, sabi ng mga magulang, naging aswang na ang panganay. Kinatakutan si Lola Remedios, pati nga mga lalaking nagkakagusto sa kanya, naglaho ng malamang parang nasisiraan na ng bait ang dalaga. Simula noon, malimit ay nag-aaway silang magkakapatid at yung sunod niyang kapatid na si Nora, nais nitong dalhin daw sa mental hospital sapagkat nabubuwang na. O di kaya'y ipagamot na lang sa albularyo, painumin ng langis baka maagapan pa.
Sirain din daw yung bahay, lalo na yung sambahan na may litrato ng halimaw. Nang hindi na nga makatiis, umakyat ito sa kwarto ni Remedios at pinagsisira ang mga gamit sa altar. Habang galit na nagsasalita si Nora, gano'n naman ang panlalaki ng mata ni Lola Remedios habang panay kibot, ang bibig na tila may kung anong binubulong. Ilang sandali pa, bigla na lang tumilapon si Nora palabas ng kwarto diretso sa may hagdan hanggang tuluyang nahulog sa baba. Animoy may malakas na puwersang hindi nakikita ng iba na tumulak sa kanya papunta sa labas. Dilat ang mga mata at wala ng buhay. Sinubukan pang dalhin sa ospital, ngunit pagdating doon ay idiniklara ring patay. Matapos ang pangyayari na yon, agad din namang lumisan si Remedios at kailanman ay hindi na ito nagpakita sa mga kaanak at sa kahit na sinong nakakakilala sa kanya. Na kahit pumanaw ang mga magulang, maging ang iilan sa mga kapatid at kamag-anak, ay hindi na talaga ito nagpakita. Nang tumagal, nalaman nila na bumibisita ito sa bunsong kapatid, yung lolo mismo nila Maylin, pero palihim lang, malapit kasi ito sa kanya. Bali dalawa lang sila ang nakakaalam sa pagbisita na yon ni Lola Remedios. Umamin ito sa lolo ni Maylin na aswang siya at kailanman ay hindi na magbabago yon buhat ng pinili niya. Ang lolo naman nila ang nakaalam sa tunay na lugar kung saan ito nakatira at matatagpuan iyon sa Mindanao. Hanggang nagkaroon ng interes si Maylin na makita ang lola nila na yon. Aniya, ano kaya kung subukan niyang dalawin ito na baka makatulong sa kahirapan nila? Ngunit tumutol ang mga magulang buhat ng kung pagbabasehan sa kwento ng lolo ay masama ito kaya hindi sila pumayag. Dito ka na lang anak kung yan ang nais mong gawin. Nakapatay nga yun ng kapatid, ikaw pa na hindi nakikilala. Pero tay, mabait naman daw po sabi ni lolo. Hindi mo ba iniisip? Mindanao yon, malayo. Kung anong mangyari sa iyo roon, hindi walang makakaalam. Saad ng tatay. Ngunit kalaunan ay pumayag din ito dahil na rin sa sinabi ng lolo. Mabait daw talaga si Remedios kung maayos mong pakikitunguhan. Huwag lang kontrahin, siguradong tutulungan ka pa nun. Sa kabilang banda kasi, ayon sa kwento, masakit din daw talaga yung ginawa ng isang kapatid nila. Kasi nga pinagbabasag daw yung altar ni Remedios sa bahay nito. Gusto pang sunugin kaya ayon, nakagawa ng krimen na pinagsisihan naman daw nito, lalo pat kapatid niya nga ang napatay. Ganon pa man, kahit bali-balik ta rin ang mundo mali pa rin talaga ang nagawa, kaya hindi na nagpakita. Mamatay na lang daw siya na mag-isa sa lugar kung saan siya nakatira. So ayun na nga, napapayag din ang tatay pero sa isang kondisyon na sasama siya. Nais niya ring makilala ang tiyahin nila na si Remedios. Binigyan sila ng address ng lolo ni Maylin kaya agad na nagtungo kasama ang tatay. Napakaliblib ng baryo ng matunto nila kung saan naninirahan ang lola ni Maylin. Ipinagtanong-tanong lang nila sa residente ang ukol dito. Pero may isang residente no na nadulas ang bibig at sabi, yung matanda raw na hinahanap nila ay isang aswang. Kaya doon pa lang, nasabi talaga nilang totoong aswang nga ang lola nilang ito dahil maging ang mga residente roon ay nakikilala siya. Halos hindi natutuloy ang dalagitan noon. Buhat ng natatakot na rin ito kaso yung ama naman ang nais na makilala ang matanda at isa pa malapit na lang din sila. Kaya bagaman may takot na nadarama, tumuloy na lang talaga ang dalawa dahil sa unahang banda na lang ay bahay na ni Lola Remedios. At sa gulat ng mag-ama, kilalang kilala roon ang matanda. Nagmamay-ari pala ito ng malaking lupain na
may mga tanim na prutas. Meron pang mga alagang hayop tulad ng kambing, baka at baboy. At yung bahay naman po ay simple lang tulad lang din ng nakikita natin sa probinsya pero hindi kahoy kundi yari sa bato. May mga tauhan siya na mga kapitbahay lang din. Pumupunta ang mga ito tuwing papakainin na ang mga hayop. Pagkatapos ay umuwi rin kaagad sa kani-kanilang tahanan. Isa sa tauhan ng matanda ang sumama kina Mylene at naghatid sa kanila sa mismong bahay nito. Pagdating doon, "Ikaw na ba yan, apo ko?" "Ay oo, ikaw nga." Sabay yakap ng lola niya at hinalikan pa si Mylene. Halata sa mukha nito na tuwang-tuwang makita ang apo. Sabi pa nito, kamukha niya nung kabataan. "Kamusta naman ang biyahe ninyo?" "Okay lang naman po, lola." "Ay mabuti naman. At eto naman ang tatay mo. Pamangkin ko ito." "Oo, tiya." "Ay sus, kamukhang kamukha mo talaga ang tatay mo. Kumusta naman siya roon? Matagal na akong hindi nakakapunta sa inyo sa Visayas." "Ay pumupunta ka pala roon, lola?" "Oo naman." "Anong sinasakyan niyo, barko rin?" "Ay oo." "Okay lang naman si tatay, tiya. Siya nga ang nagbigay ng address niyo eh." Dali na, dali na. Pasok na sa bahay at may nakahanda ng pagkain sa mesa." Wika pa ng matanda na tila ba alam ang kanilang pagdating, na parang kanina pang naghihintay at inasahan ang kanilang pagdating. Taliwas sa kwento, hindi naman daw nakakatakot ang lola niya. Pero ang napansin lang ng mag-ama roon, ang mga pagkain ay walang kalasa-lasa. Tapos sa kabila ng edad, masigla pa ang lola nilang ito kumpara sa lolo niya. Bunsong kapatid pa yun ni Lola Remedios pero mahina na talaga. At kung kumilos, akala mo 50 anyos lang ang matanda. Nang gabi na yon, hindi makatulog ang mag-ama bunsod nang nakikiramdam pa sila. Wala naman daw kakaiba, katulad lang din sa lugar nila sa bukid na halos kuliglig lang ang iyong maririnig sa gabi. Kinabukasan, dito nila nakumpirma na aswang nga si Lola. Sapagkat nung kakain sila sa mesa, nung akmang mag-sign of the cross ang mag-ama manalangin bago kumain, pinigilan ito ng matanda at sinabing wag lang gagawin ang mga bagay na yon sa bahay niya. Wika nito, "Hindi ka ba sinabihan ng tatay mo, Dominador?" "Na ano ho, tiya?" Pagkukunwaring sagot pa ng tatay ni Mylene na akala mo hindi niya alam ang pagkatao ng tiyahin. "Iba kasi ang relihiyon ko, Dominador. Kaya ayokong gawin niyo rito yung ginagawa niyong panalangin sa inyo." "Pasensya na po, tiya. Hindi ko po kasi alam." Sige, kalimutan na. Sa sumunod na araw mag-uusap na lang tayo tungkol dyan." Kinabukasan ay nagtungo ang mag-ama sa kusina. Pagdating doon, asukal lang ang meron. Walang asin, walang bawang, kaya wala talagang kalasa-lasa ang mga pagkain na hinahain sa kanila. Pati yung mga inihaw na karne, ganun din walang lasa. Ang ginawa naman ng matanda habang nandudoon sila, binilhan ng mga dilata sa tindahan at yun ang ginagawang pang-ulam ng mag-ama. Sa huling araw na pananatili ng mag-ama sa lugar, nag-usap ang magtiyahin sa likod ng bahay habang si Mylene ay sinama ng isang tauhan upang makita ang magandang tanawin sa paligid. Dito na kinausap ng masinsinan ang tatay niya. Umamin ang matanda na siya ay isang aswang. Ngunit hindi tulad sa iba, sapagkat siya ay mga preskong karne lang ng hayop ang kinakain. Ang nakakagulat pa, alam daw nito ang pakay ng mag-ama na bukod sa pagbisita, makilala siya, ay nagbabaka sakaling makatulong na makahanap ng trabaho para kay Mylene.
Wala umanong maitutulong ang matanda pagdating sa paghahanap ng trabaho sa lugar dahil kung titignan ay liblib naman ang lugar na yon. At isa pa, marami umanong galit sa kanya roon dahil inakusahan siyang masamang aswang na hindi naman daw totoo. Mga tauhan lang daw niya ang nagpakalat ng mga ganong kwento na tinanggal niya noon dahil nagnakaw ng mga hayop. At sabi pa ng Lola Remedios, hindi habang buhay ay mananatili siya sa mundo. Tatagal man di tulad ng karaniwang tao, ngunit darating at darating ang panahon na lilisan din siya sa mundo. Kung minsan, anito, napapagod na rin daw ang kanyang katawan, lalo na kapag hindi nakakain ng preskong karne at dugo ng hayop. Lahat daw ng kanyang ari-arian pagdating ng panahon ay walang makikinabang kundi ang pamilya lang ni Dominador na kumilala sa kanya. Ngunit yun ay kung nanaisin nila. Lahat daw ng iyon, pati na ang pera sa bangko, pagdating ng panahon ay ipapamana sa kanila. Ngunit sa isang kondisyon, mamanahin din ng tatay ni Maylin ang pagkaaswang na nananalaytay sa dugo ng kanyang tiyahin. Yun lang daw ang paraan upang hindi maghirap ang mga aswang na tulad niya pagdating ng panahon kapag sobrang matanda na. Masayang masaya ako bumisita kayo, Dominador. Maligaya ako na kinilala ninyo ako. Malawak ang lupa ko rito, Dominador. Para sa mga anak mo, pwedeng sa iyo ko na lang yan ipamana. Para naman makaahon kayo sa hirap, pag-isipan mong mabuti. Sa sinabi ng matanda, hindi kaagad nakasagot ang tatay ni Maylin. Ang nasabi na lamang nito makaraan ng ilang minuto, pag-iisipan nilang magpamilya at kinakailangang pag-usapan ang tungkol dito. Sa pagbalik nilang mag-ama, doon malalaman kung ano ang magiging desisyon. Kinabukasan, binigyan ng pera ang mag-ama. Tuwang-tuwa naman si Maylin dahil gagamitin niya umano yon para maghanap ng trabaho. Habang ang tatay medyo malungkot kasi sinabihan ng tiyahin na ang isang bahagi ng pera ay para sa pangalan sa bangko. Asikasuhin daw kaagad upang kung makapagdesisyon sa pinag-usapan nila ay dire-diretso na. At kung hindi man matuloy magagamit din naman yung account niya sa bangko kung sakali. Sige po, tiya. Ayusin ko po yun, pero hindi pa po ako makapagdesisyon. Nagtaka naman si Maylin kung ano ang pinag-usapan ng magtiyahin. Sa isip-isip niya ay tungkol sa pera kasi nga, bank account yung narinig niya. Paalam na, Lola. Sana makabisita pa kami ulit. O sige, mag-iingat kayo lalo na ikaw, apo ko. Sa susunod kung makapasyal kayo, dalhin na ang buong pamilya rito. Tignan namin, tiya. Mahal po ang pamasahe sa barko. Ngumiti naman ang matanda at kumaway sa kanila. O sige na, mag-iingat kayong dalawa. Agad nang bumiyahe ang mag-ama pabalik ng Visayas. Pagdating sa baryo nila, sinalubong sila ng ngiti ng lolo na tila ba alam din nito ang pagdating ng mag-ama. Agad nilang napag-usapan ang tungkol sa naging karanasan sa bahay ni Lola Remedios. At yun na nga, kumpirmadong aswang pero hindi naman masama. Nakakatulong pa nga sa kapwa dahil may nagtatrabaho sa kanya. Ang hindi lang matiis ng mag-ama ay yung mga pagkain na walang lasa. Yun lang daw at bukod dun ay wala na. Napag-usapan ng pamilya ang tungkol sa mana na sinasabi ni Remedios. Saan ng tatay, hindi niya tatanggapin ang alok na yun dahil ayaw niyang isa sa pamilya niya ay magdusa pagdating ng panahon. Ayaw niya na ang pamilya ay magkaroon ng lahi ng aswang. Kaya kahit malaking halaga ang kapalit, hinding-hindi niya raw tatanggapin.
Tinanong niya ang mga anak at ganun din ang sagot ng mga ito dahil kasalanan din talaga sa mata ng Diyos. Kaya buo ang desisyon at hindi nila tatanggapin ang alok ni Lola Remedios. Ngumiti lang sa kanila ang lolo at sabi nito kung hindi lang din daw siya matanda ay siya na ang tatanggap ng pagkaaswang ng kapatid para rin sa kanyang mga apo. Kaso malapit na ring magwakas ang kanyang buhay sa mundo kaya hindi rin pwede. Kinabukasan nun, kumuha agad ng bank account ang tatay ni Mylene kasi nga ang ibang pera na binigay sa kanya ng tiyahin ay para paggawa ng account na yon. Matapos nun, wala lang, tinago lang din sa aparador ang account ni Dominador. Sa paglipas ng panahon, bago namatay ang lolo ni Mylene, nakapagkwento pa ito sa kanila tungkol sa kapatid na aswang. Hindi lang alam nila Mylene, bumibisita sa kanila si Lola Remedios kung minsan at nakakausap ito ng kanilang lolo. Ang huling pagbisita nito, yun na yung nagpapaalam na, kumbaga, matapos ang pag-uusap nun ay mamamatay na. Kaya alam din ng lola ni Mylene ang naging desisyon ng pamilya na hindi tatanggapin ang pagkaaswang nito kaya ibinenta na lamang ang ari-arian. Pagkatapos ay ipinamana sa isang tapat na tauhan ang konting natitirang lupa dahil yun daw ang tumanggap ng pagkaaswang nito bago namatay. Sayang nga raw kasi napunta lang sa ibang tao. Nung pumanaw na ang lolo ni Mylene, saad pa ng kanyang tatay ay hindi naman daw siya nang hinayang kasi nga ang kapalit naman nun ay paghihirap habang buhay. Hindi baling maghirap silang pamilya sa paghahanap buhay. Ang mahalaga ay sama-sama at walang labis na kasalanan sa Panginoong may likha. Pagkalipas ng ilang buwan, sunod-sunod ang problema at dagok sa pamilya nila. Nagsimula sa walang maani hanggang sa maisangla ang kanilang lupa dahil sa sakit at dumating sa punto na hindi na talaga mabayaran ang mga pagkakautang kaya matindi ang paghihirap. Ang trabaho ni Mylene nun ay isa lamang tindera sa palengke kung kaya hindi sapat ang kinikita. Hanggang bigas lang talaga. At pagkalipas pa ng ilang araw, may dumating na naliham mula sa bangko. Pinapapunta ang tatay ni Mylene dahil nais siyang kausapin. Halos hindi siya makatayo sapagkat aniya kukunin na ang kanilang lupa. Matindi kasi ang pagkakabao nila sa utang. Ngunit sa pag-uwi ni Dominador sa kanilang bahay, abot hanggang langit ang kasiyahan nito. Napaluha na lamang ang padre de pamilya habang nagsasalita yakap-yakap ng mahigpit ang asawa. Dahil napag-alaman nitong nilagyan ng laman ang kanyang bangko matagal ng panahon ang nakalilipas. Nang tiyahin nilang isang aswang sa Mindanao bago ito namayapa. Hindi biro ang nilagay sapagkat nagkakahalaga ng malaking pera. Sapat na para sa buong pamilya na maiahon sa kahirapan at mabayaran ang lahat ng utang. Kaya gano'n na lang ang tuwa nila dahil lahat ng problema ay talaga namang naresolba. Nagkaroon pa ng negosyo na naging daan upang makatulong din sa iba. Sa kwentong ito, hindi lahat ng aswang ay masama tulad sa lola ni Mylene. Ang kaibahan lang nila sa normal na tao ay kumakain sila ng hilaw na karne ng hayop at umiinom ng dugo. Ngunit dahil ginagawa nila yon, hindi ibig sabihin na masama na sila kundi isa lang itong paraan upang mapawi ang uhaw na dala ng kanilang pagkaaswang. Sabi pa ni Mylene, may tuturing pa nga na isang anghel mula sa kalangitan dahil naahon talaga ang pamilya nila mula sa kahirapan. Dahil lamang sa lola nitong aswang.
At dito na po magwawakas ang maikling kwentong ito. Hanggang sa muli, Kabalyero ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So ayun na nga po mga kaibigan, no? Isang napakagandang kwento naman mula kay Sir Caballero. Grabe, no? So hindi pala talaga lahat ng aswang ay masasama. Meron ding mabubuti. Imagine nyo na lang, no? Hindi nila alam. Hindi alam ng tatay ni Mylene. May laman na palang malaking halagang pera yung kanyang bangko, no? Dahil lamang sa pagbisita nila at kinilala nila yung tiyahin nila na yon na bilang kapamilya kahit na ganun nga, no? Aswang. So the best talaga, no? Ang ending ng kwento na ito. So kayo, kung may reaction kayo dyan, kayo na bahala dyan sa comment section mga kaibigan, ha? At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan ko. At siya nga pala, sa mga nais magpa-member, click lamang po ang join button. Kayo na bahala kung ano ang pipiliin nyo dyan. Pinakamalaki o pinakamababa, kayo na po ang bahala mga kaibigan. Isa-shoutout ko kayo kahit hindi kayo mag-comment, basta kayo po ay member ng ating channel. Binabati ko unang-una si Madam Christine Olzon na 44 months member na, Luis Elmido 20 months, kay Jim Samilia 25, kay Jonizel Alviola 21 months, kay Jeffrey Bunyad 19 months member na, Esmeralda Jucare 7, kay Rosary Jayarante 2 months member na, LCD Acosta 41, kay Ramonita Berdugo na 1 month member na, thank you ma'am, at member din po si Ma'am Ramonita sa kabilang channel, SMCE Compilation. Bisita din po kayo, tigpa 5 hours ang ating mga kwento roon. At syempre kay Darlene Kabatuan na 45 months member na, Cheng's Channel 11, kay Samantha Cruz na magwa 1 month na, no? Pinabati rin po natin si Susana Dorn, si Mike na 26 months member na, kay Rancid's Horror Stories, kay Rose Kim na 11 months member na, no? Last but not the least sa bagong member, kay Alfern Nano. At syempre sa mga commentators natin, last update, isang mabilisang sigaw lamang po ito mga kaibigan. Binabati natin unang-una si Mary the Brave, no? Ayan, Mary the Brave, sabi niya, Sir Alex, baka pwede po pa shoutout. Inaabangan kasi ng anak ko yung shoutout. Ang pangalan ng anak niya si Baby Faye, My Loves, and Daddy Pete. Ayan, sige, shoutout sa inyong pamilya dyan. Maraming salamat sa pagtangkilik ng ating programa mga kaibigan ko. Thank you, thank you. Kay Anika Mishka, kay Arlene Cools Beza, kay Leslie, ayan. At syempre kay nakalagay dito user lang, no, si ayan, maganda ang kwento. Thank you din po sa inyo. Pinabati rin po natin Antonieta, kay Madam Christy Ham ng Germany, Tessa Lazo, kay Samantha Cruz, kay Julian Lanquelas, ayan, kay Nimuel Joshua, kay Arlene Cools Besa na laging wala nag-skip ng ads, no? Thank you ma'am. Ingat lagi dyan sa pinagtatrabahuan ninyo, no? Sa Middle East. Siyempre kay Carlos AA Jr. Ayan, thank you po sir. Kay Tiger Lily, kay Ramonita Berdugo, kay Jonathan Barba, German Marasigan, Francis Maulans, no? Ayan, Maugdang Rubilyar, kay Hito Kiribatusay, taas pangalan ni Serba, sabi niya. Alin po daw ang malakas, gabunan o bangkilan? Hindi ko alam, basta ang sigurado sir, pareho po yung mga aswang. Kay Hazel Fiesta, kay Kagi Tumaob, no? Kay Carlos AA Jr., tapos na ito. Kay Mary Asilar, last but not the least, kay Rexy Abergas. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas